Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po makomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan lahat, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan, ito pong si Jessica Soho. Tingnan po natin dahil siya po ay nagulat. Nagulat po si Jessica Soho sa mga pinahayag po ng ating mga soldiers at mga ex-marine. Dahil pati po mismo ang kabaro po niya ni Jessica Soho na nasa media, mga broadcaster, mga kabayan, mga journalists ay sangkot po sa anomalya, sa mali-malitang deliver. Kaya po ang reaksyon ng mukha ni Jessica Soho, mga kababayan, ay gulat na gulat. Ibalik tanaw po natin dahil sa lawak po ng korupsyon, mga kababayan, sa lawak. Ito po, pakinggan po natin at panoorin po natin ang reaksyon ni Jessica Soho. Woke up this morning, sunshine. Yes, o ng pera, hindi na lang van, ha? Yes. Kaninong eroplano to? Kay boss. May eroplano kasi si Zaldico na nakalista naman, di ba? So, eroplano niya to. Ito, helicopter naman. Ito, yung tail number niya is 81. RPC 8111. Kanino tong helicopter na to? Kay boss. Kay Zaldico. Yes. Tapos, ginagamit nyo rin to. May mga maleta rin kasi. Yes. So, pang-transport din ng Transport. basura. Okay. Ito yung mga, tama ba? Ito yung mga maleta ng basura. Yes, boss. Okay. May nabasa ko, kayo rin bumibili daw ng mga maleta. Yes, tsaka boss. ng mga box, tsaka ng mga Yes, brown po. bags, Paper bag, brown bag, expandable yes, po. envelopes. Bawat delivery, iwan yun yung maleta doon. So, bili kayo ng bili. Ganun ba yun? Yes, ma'am. So, para naubos yung mga maleta dahil sa inyo? Yes. Okay. Kasi, sa dami, ganun ba yun? Meron silang sinasabi na binibilhan nila, ma'am. May picture din sila, pero hindi ko na sinama. Okay. Pero kasi iniiwan po nila yung maleta eh. So, next delivery, bibili uli sila ng bagong mga maleta. Kasi ma'am ko nasisira yung maleta. Oo. Kaya kailangan nilang bumili ng... Sa bigat ng pera, one-time use lang yung mga maleta. minsan babagsak daw nila sa wasak. Naalala ko tuloy yung impeachment ni Corona na kinilo ni ni Revilla yung gaano kabigat yung 1 milyon ng pera. Ito, mali-maleta pa rin. Okay. Picture kayo ng picture, buti hindi kayo pinag-initan. Kailangan po ng proof, ma'am. Minsan isisend po kay boss po. So hindi naman bawal kayong magkuha Yes, ng litrato kasi hinihingi niya rin ng Yes, proof, yes, ma'am. pruweba na isa kayong mga maleta o na-i-deliver. Yes po. O ito kayo. Kayo ba to? Yan, kasama namin isa. O, ikaw is At saka si Mark po. yung bahay nino. ma'am, tinipid ko lang yan dahil isa sa mga tinatawag nilang media operators. Pero bahay ni Zaldico ito. Hindi. Yung Bahay ng pinag-deliveran. na taga-media. Taga-media. Taga-media po? Sino ko? Wag na lang ma'am, kasi ang point lang namin dyan ay nagde-deliver din sila sa bahay mismo, no? Nakasama nila si Paul Estrada. Mark. Si Mark. Si Mark Tiksay. Sila tatay. Kasama din mo ito sa firma. Si Benny to? Yes, ma'am. Okay, si Benny. Okay, si Mark. Sino yung nasa gitna? Si Laro Del po nandyan po rin po kasama natin. Kasama nyo. Okay. So, ito si Mark. Yes, ma'am. Yung Estrada. Estrada. Mark Tiksay. Okay. Yung Estrada pala, John. John Paul. Ito, nakita ko to eh. May logo yung mga suot nila na Misibis Bay. Ang Misibis ba kay Zaldico? Misibis Bay? O bakit pati yung mga tao ng Misibis nagdadala nakikialam sa maleta? Tumutulong, ma'am. Ina-account po kasi yan, ma'am. Kasi Okay. doon po sa chopper, kailangan po ng timbang din kung gaano kabigat. Sila nagpapakyat nun sa Nila dyan. Okay. Tinitimbang. So, ito yung mga maleta. Ma'am, ito po yung pag large size. Pag large, hirap ang tatlo na magbuhat. Okay. Nandyan po sa Okay. Pakikwento nga, attorney, yung mga Kaya maleta. ito, pinapakita lang namin dito na yung large size nila, kailangan tatlo ang magbuhat kasi mabigat nga. Ang large contains 50 to 70. 50 to 70 million pesos. Large din yung pinagdalhan nyo nung sabi mo hindi nila nyo, pinalit nyo ng dollar. Yes, ma'am. Nasa pagkakaalam nyo ay mapupunta sa ICC, Yes, mga ma'am. investigators. Yes, Ito, meron kasi tayong pinaghahandaan na foreigners. Okay. Pero I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam Yes, ni Mark at saka ni John Estrada. Tama. Pero yung iba, ini-insinuate na nila, they
yung conclusion nila, no? Ano tong mga to? Affidavit din po ito? Ma'am, yan ay isang blank na pro forma affidavit na pinipilit ipapirma sa kanila at may kapalit na pabuya. Nino, sino hong pumipilit? Ma'am, wag ko na rin sabihin kasi nasa gobyerno pa yung dalawa, no? To the effect na, Na pirmahan nila yan para may pabuya at saka may prinomesang trabaho. hindi sila magsalita? Oo. Yes po. Very persistent ang pag-uudyok po sa kanila na wag lumabas. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? Paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Kahit na i-verify nila yung kung kaya kami nakumbisa, kung kami kami na-terminate, makikita ko nila yung ano namin sa company. Then meron po kaming ID. May From ID? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba magpakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Rosenberg Paupan. Ito, okay. Close up mo na lang, huwag ko na hawakan. Tampering with evidence ako. Ayan. Ayan. So, lahat kayo may ID na ganyan. Yes, po. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po, signature po ni Kong Saldi. Nakapirma si Zaldico Hindi, sa si Juan, Sergeant at Arms. Sergeant at Pero may name Arms. po ni Kong. Yung ako Bicol na ID nila na may pirma si Saldico. Pasensya na kayo ha, pero unahan ko na yung mga intriga sa inyo. Baka BDS kayo. Hindi po, ma'am. Hindi kayo mga Duterte supporter. Hindi po. Kaya nyo ginagawa ito. Hindi nyo ito ginagawa dahil sinusuportahan nyo si Duterte. Hindi po. Ginagawa lang namin to, sinuportahan namin yung sinabi ni Master Sergeant Gutesa at saka sinabi rin ni Kong Saldi. Nakahanda kayo mangyari sa inyo yung nangyari kay Gutesa. Yes, ma'am. Tama makain ko lang nalatan pa namin. Hindi pa kami takot na mga tayo. Walter, Handa dito na rin lang. Tuloy-tuloy na po ito. totoo ba na hindi kayo sinisweldohan ni Saldico? Itong way nila. Late naman. Hindi, itong ilang buwan na hindi kayo sineldohan. Yung separation pay lang. Yung separation bill mo, di ba? Separation bill kami nabigay. May sahod kami na, pero yung kami, tinanggal nung January, itong taon na. January 18. Wala ba siyang tao na pwede niyong mapagtanungan para sa mga sweldo? Wala na po yung si Mark Tiksay at saka si Estrada? Nasa labas po ng bansa. Lumabas sila lahat. Attorney, kasi yung mga nagpapahayag po ng hindi sila naniniwala sa mga sinabi po nitong 18 Marines, sinasabi, may pattern naman kasi yan, hindi mahirap makita na mukhang ang pinuntirya puro mga kontra kay Duterte. Ano maisasagot niyo ho doon? Nung in-identify nila yung mga natatandaan nila ang pangalan at mukha, ma'am, wala naman sa isip namin kung pro-Duterte yan o anti-Duterte. Hindi ka namin alam sa Senado kung sino ang pro-Duterte dyan. Of course, maliban siguro kay Bongo at saka si Bato de la Rosa, no? Pero wala naman sila na nag-deliver sila kay Bato at saka kay Bongo. Bakit? Kasi from 2022 to 2025, kalaban sila ni Saldico. So bakit siya magde-deliver sa mga kalaban niya sa politika? So, Kay Cheese Escudero ba nag-deliver sila? ayun, nasa affidavit po nila yan. Nag-deliver kayo? Nasa affidavit. Ang naalala ko lang si Loren, si Soto, Nandyan din po si Juan Si- Bong Revilla. si Bong Revilla, o Si, tama. si Villar. Si Erwin Tulfo. Yung mga Cayetano, hindi nyo diniliveran yon. Okay, wala po. Maraming mga nag-criticize din. Bakit hindi sa Korte Diretso? Hindi naman po pwede yun dahil ang involved ay government officials and you have to pass through the Office of the Ombudsman kasi meron siyang primary jurisdiction. Bakit hindi na lang sa Senado? Eh naku po, politicize ang ating Senado. Bakit hindi na lang sa House of Representatives? Eh nandyan po yung mga nirereklamo. So wala kaming mapuntahan. I-submit namin sa Executive, sa Office of the President, sa DOJ. Eh alter ego lang nila at involved din sila. Kaya ma'am, pinilit pa rin namin na ibigay ito sa Office of the Ombudsman because we are hoping against hope that the Office of the Ombudsman will still remain faithful to its mandate under the Constitution. Klaruhin ko lang po ha, yung sinabi niyo po kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila na nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. At may mga occasion na yung tao niya, sino yung staff ni Sunny Trillanes, na nagbabayad din minsan sa mga hotel accommodations. This po ba yun? Na nasa affidavit. So nakikita nyo si Senator Trillanes na Kausap ko. nakakakuha ng pera kasama sa dinideliver nyo. May isa po sa amin na kasama na nag-deliver pa sa bahay. Okay. At saka kasama rin sa meetings with ICC. Yes. So ang participation niya sa pagkakaalam nyo has to do with ICC, tama po? Attorney? Kasi ma'am, pag may darating na ICC investigators, si Sunny Trillanes ang nagbibigay sa kanya ng contact number. Kaya pagdating ng
ICC investigators, siya ang kinokontak din. Okay. O, nakarating na kami, etc. Pero di ba, attorney, unless it's proven that the money was sourced illegally, wala mang kaso yon. Kasi pagpunta ng ICC investigators dito, they would need assistance. I don't think Trillanes is guilty of any crime, is he? For assisting the ICC inspectors, baka ethics or moral, whatever. Pero sa batas, wala naman ho siyang nababiolate, di po ba? Pwede ko bang as a lawyer, no? Okay. Sa akin ay kidnap si Duterte. Okay. At kasama siya sa conspiracy for the rendition of Duterte sa Netherlands. Okay. And that is a crime, kidnapping. Ang isang serious issue sa akin po dito, dahil medyo nasasaktan ako kung yung mga third world countries na katulad natin ay inaapi ng mga panyagang mayayaman. And I know, no less than the US State Department issued an official public statement that the ICC is a corrupt and a politicized institution. Alam naman natin yung record ng ICC dito, una silang pumunta sa Pilipinas December of 2023. Nag-withdraw, yung articles of withdrawal natin was deposited with the United Nations in March of 2018. And under the Rome Statute, ICC has a 1-year residual jurisdiction. Yes. No? So they can still investigate and try crimes covered by the Rome Statute when committed while we were still a member. So they have 1 year. No? Yung residual jurisdiction na yan natapos noong March 2019. Wala ho silang business investigating in the Philippines in 2023. Okay. Dahil ang tawag po natin dyan ay yung right of action already lapsed. Meron silang jurisdiction, yes. Kasi we have to distinguish the existence of jurisdiction and the right of action. So katulad po nung nagnakaw ka, o may nagnakaw, ang penalty 6 years, hindi mahanap yung akusado ng 6 years. Hindi mo na ho siya kasuhan ulit dahil nag-lapse na yung right of action. Prescription po ang tawag namin doon. Ito po yung opinion ni Guevara, di ba? Former DOJ. Yes, ma'am. I think so. So, sa inyo, nakahanda ba kayo na masiraan, butasan, bakbakan dahil dito sa ginawa ninyo? Yes, ma'am. Walang atrasan to? Yes, ma'am. Okay. May gusto pa ba kayong sabihin bukod sa mga natanong ko? Attorney, may gusto pa ko kayong sabihin bukod sa natanong ko? What I can say at this stage is yung mga kababayan natin na pro or against sa ginawa namin, maghunos dili lahat. No? Pagbigyan natin ang mga institution natin na gawin ang trabaho nila kahit medyo malabo ang ating pag-asa. Pero we have to really cling on to that flicker of hope that our institutions will work. Because when institutions fail, states fail. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat sa inyo. Thank you. Thank you. Yan po mga kabayan. Nakita niyo po, napakalawak. Halos lahat po ng politiko, kaalyado ay nakinabang. Pati po ang dating politiko na binabansagan sundalong kanin, pambansang asong ulul na dideliveran po ng pera. Di po ba? At pati po sa ICC. Kaya nga po sangkot po sa kidnapping eh. Ito pong si Tonyo. Ayon po kay Attorney Baligod. Dahil sabuatan eh. Sabuatan sa kidnapping. Hindi po ba? Una-una, wala na po silang jurisdiction sa atin. 2019, wala na. 2018, nag-withdraw. 2019, wala na. Tapos pumunta pa sila, sabi nila, nag-iimbestiga sila ng 2023. Hindi po ba sabuatan? Kaya nga po kidnapping. Yan din po ang pinatutuhanan ng mga retired justices po natin sa nangyari pong akusasyon o sinasabing kidnapping na ginawa sa dating Pangulo. At grabe, no? Nakita nyo po yung muka ni Jessica Soho nung makita po yung bahay ng media. Dinideliveran sa bahay niya. Ayaw na nga lang pong sabihin. Ayaw na lang sabihin po ni Attorney Baligod kung sino po yung media na yon na nadideliveran po. Hindi po ba? At syempre pinangalanan din po nila yung mga trolls sa Makati. Hindi po ba? Nakaraan. Yung 3 palapag, 3 building. Yung isang building, 3 palapag. Puro trolls. Dinideliveran po nila yon. Regular. Para po, saan po?
sa mga kalaban nila sa politika at pagpapabango sa bulok na administrasyon. Systematic, mga kababayan. Talagang grabe ang ginawa nila. Sindikato. Kaya nakita nyo po, halos lahat ng mga congressman involved. Mga senador, pinangalanan. Hindi po ba? Pati si Escudero. Hindi po ba? Si Revilla. At marami pang iba. Hindi po ba? Grabe sila. Ganyan po ang ginawa po nila. Kaya wala po silang nagawa na trabaho sa atin. Tinrabaho po nila, mga kababayan, simutin, ubusin ang pera ng taong bayan. Ginawa nilang trabaho. Dahil po sakim sa kapangyarihan at pera. Kaya nga po sinasabi ni Atty. Baligod, kahit po hirap na makakuha ng katarungan ang ginawa pong korupsyon nila, ay talagang kailangan pa rin nating umasa sa ating justice system. Wala po kasi tayo ibang aasahan. Dahil sa ngayon po, umaasa po tayo sa hustisya. Sana, mga kababayan, dumating naman po ang panahon na ang lahat po na ito na ginawa nila, magmula po sa Malacanang, sa Senado at sa Kongreso, at lahat po ng involved sa korupsyon ay mapanagot po sana sa tamang panahon. Lahat po at isuka nila. At hindi po exempted dyan si Saldico. Kasama rin po si Saldico dyan. At syempre po, ang mga contractors na hindi po nila inayos ang trabaho nila. Hindi po ba? At lahat po ng nahandyan sangkot at napakarami dyan sa DPWH. Hindi po ba? Lalo-lalo po yung mga engineer nila riyan sa buong Pilipinas. Hindi po ba? Napakarami pong sangkot. Talagang sindikato po ang ginawa ng mga demonyo na yan, ng mga hayop na yan. Kaya nga po, lahat po sila ay nagtutulong-tulong ngayon, mga kababayan, para po masiraan po ang kredibilidad. Masiraan ang kredibilidad nito pong ating mga soldiers at marine. Kaya nga po sinasabi ni Jessica Soho, napakaraming litrato, napakaraming kuha na pruweba, mga bahay, mga deliver. Hindi ba? Sari-saring picture, ang kapal. Lahat po kasi nang dinideliveran nila ay utos po ni Saldico para merong proof. Tama po yun Dahil pag nag-deliver ka, kailangan may pruweba ka. Baka nga naman hindi mo dineliver doon sa tao na inuutos sa'yo ng boss mo. Kaya po sila panay ang kuha nila ng litrato. Hindi po ba? Pati nga doon sa bahay, doon sa sinasabing isang pag-aari ni Soto, nung deliveran siya ng 7 maleta sa may Baklaran. Hindi po ba? At nakasakay pa sila sa chopper ni Saldico. May kuha rin po yun. Hindi po ba? Napakarami. Mga kabayan. At syempre, yung sinasabi po na sa Kongreso, busog na busog sila dyan, pati Quadcom. Gada hearing. Lagi po may pasobre, may pa-envelope. Hindi po ba? Kaya po umaasa po tayo dahil wala po tayong kapag-apag-asa. Mag-aapat na taon na sa mga tulog na mga general ng ating pong men in uniform. Tulog na tulog po. Buti pa po itong mga soldiers, ito po mga ex-marine, naninindigan po at naipaglaban po sa mga korap na politiko. Samantalang ang ating mga general na mga nasa serbisyo, tulog na tulog po. Ninanakaw na't inuubos na ang pera ng bayan. Palibhasa yata kasama sila ron, di umano. Kaya po walang kibo, walang imik, walang pakialam sa pera ng bayan. Hindi kaya. Kaya po ang pag-asa na lang natin, wala tayong pag-asa sa ating mga men in uniform. Ang pag-asa na lang po natin ay isang Duterte. Isang Duterte po. Dahil mismo si BP Sara nagsalita, hindi po pwedeng walang managot. Hindi pwedeng walang managot sa ginawa nila. Samantalang sa mga men in uniform, wala tayong naririnig na hindi po pwedeng walang managot. Hindi po ba? Dahil sila po ay nagtatrabaho na sa mga politiko yata. Hindi po sa mga Pilipino na nagpapasweldo sa kanila. Hindi po ba?
Maraming salamat po sa ating po mga Marines at kay Attorney Baligod. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo, sa ating mga soldiers at sa ating mga Marines, sa ex-Marines. Mabuhay po kayo. At isama po natin sila sa ating mga panalangin. Tayong lahat po at ang ating mga soldiers at ating mga ex-Marine at ang pamilya Duterte ay isama po natin sa ating mga panalangin na sana po ay maingatan po silang lahat at kasama na rin po ang ating buong sambayanan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Tiis-tiis lang po tayo, mga kababayan. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.